Nagsisimula ang pelikula kay Terry Richmond, isang dating veterano na nagbibisiklete sa daan habang nakikinig ng musika. Bigla siyang nasagasaan ng mga pulis, sina Officer Evan Marston at ang kanyang partner na si Officer Steve Lan. Pinususan nila si Terry at sinabing sinubukan nilang patigilan siya ngunit tumakbo siya. Ipinaliwanag ni Terry na hindi niya sila narinig dahil sa kanyang earphones, ngunit hindi nagpakita ng simpatya ang mga pulis. Sinimulan nilang tanungin si Terry ng mga personal na tanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Sinuri ni Officer Evan ang backpack ni Terry at nakakita ng pakete. Humingi si Evan ng pahintulot kay Terry na buksan ang pakete ngunit tumanggi si Terry. Dinakip nila si Terry at humingi ng K9 unit para siyasatin ang pakete. Ipinahayag ni Evan na aabutin ng 1 oras bago dumating ang unit, kaya't dahil nagmamadali si Terry, pumayag na siya. Natuklasan ng mga pulis ang maraming pera sa bag, kaya't pinaghinalaan nilang pera ito mula sa droga. Ipinaliwanag ni Terry na hindi ito galing sa droga kundi sariling pera niya na gagamitin upang magpiyansa para sa kanyang pinsan sa korte. Sinabi ni Officer Steve na halos 30,000 ang halaga ng pera at tinanong kung bakit nakakulong ang pinsan ni Terry. Ipinahayag ni Terry na ang 10,000 ay para sa piyansa at ang natitira ay para makabili ng truck upang maghatid ng mga bangka. Nakulong ang kanyang pinsan na si Mike dahil sa pagmamay-ari ng marijuana ngunit hindi ito ipinagbibili. Nagpasya ang mga pulis na palayain siya ngunit pinigil ang kanyang pera dahil pinaghihinalaan nilang galing ito sa ilegal na gawain. Ipinaliwanag ni Terry na nakuha niya ang pera mula sa pagbebenta ng kanyang sasakyan at sa pagbili ng bahagi sa isang restaurant na tinatawag na Kenlong Chinese. Sinabi ni Evan kay Terry na kukunin nila ang pera at maaari niya itong mabawi matapos ang 30 araw kapag nakumpleto na ang mga papeles. Kung hindi, maaari nilang kasuhan si Terry ng money laundering. Sa pilitang pumayag si Terry kaya siya pinalaya. Nagpunta ang mga pulis sa kanilang destinasyon at si Terry ay nagpatuloy sa kanyang bisikleta patungo sa korte. Pagdating doon, nakilala niya si Elliot, isang clerk sa korte. Sinabi ni Terry kay Elliot na i-post ang piyansa para sa kanyang pinsan ngunit sinabi ni Elliot na kinuha ng mga pulis ang lahat ng kanyang pera. Walang perang pambayad si Terry at ibinunyag ni Elliot na kasalukuyang nire-renovate ang kulungan kaya't ililipat ang lahat ng mga preso sa state prison. Nagdesisyon si Elliot na umalis dahil tapos na ang kanyang shift, ngunit galit si Terry dahil nasa panganib ang kanyang pinsan. Ipinakilala ni Elliot si Terry sa kanyang katrabaho na si Summer McBride, isa pang court clerk at malapit ng maging abogado, upang matulungan siya. Nag-inuman si Summer at Terry, at ipinahayag ni Summer na gumagamit ng mga tusong legal na paraan ang lokal na pulisya upang kumpiskahin ang pera ng mga tao. Kapag hindi nagtagumpay ang mga tao sa pagbawi ng kanilang pera sa legal na paraan, iniingatan ito ng mga pulis at sinasabing ito'y para sa pondo. Sinabi ni Terry na tumulong ang kanyang pinsan na si Mike na hulihin ang mga mapanganib na kriminal sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon. Kung siya'y mailipat sa state prison, maaaring atakihin siya ng mga preso doon. Nakatakdang ilipat si Mike sa Huwebes, kaya't iminungkahi ni Summer na mag-ipon si Terry ng pera para sa piyansa ng mabilis upang mailigtas si Mike. Naghiwalay sila ng landas at tumawag si Terry kay Mr. Liu, ang may-ari ng Chinese restaurant at kanyang kasosyo. Humingi siya kay Liu ng 10,000 dolyar at pumayag si Liu na i-transfer ang pera sa loob ng ilang oras. Kinagabihan, natagpuan ni Terry ang himpilan ng mga pulis na kumulong sa kanya, at kinabukasan, nagpasya siyang bumisita sa kanila. Nag-report siya ng isang pagnanakaw kay Officer Jessica Sims at inilarawan ang mga magnanakaw na eksaktong katulad ni na Officer Evan at Steve. Samantala, dumating si Officer Steve at pinigilan ang report, sinasabing maling krimen ang iniuulat ni Terry. Nakialam ang hepe ng departamento na si Chief Sandy Byrne. Pinanigan ni Chief Sandy ang kanyang mga tauhan at sinabihan si Terry na umalis, ngunit inalok ni Terry na ibalik ang piyansang pera kapalit ng kanyang pera na pinigil ng mga pulis. Nagkamal si Sandy ng kasakiman at pumayag. Gusto ni Terry na makita ang kanyang pinsan bago ang paglilipat, kaya't sinabi ni Sandy na pumunta siya ng alas 9 ng umaga sa Huwebes. Dumating si Terry sa istasyon ng pulisya ng Huwebes, ngunit nakaalis na ang bus ng mga preso dahil sinadyang binago ni Sandy ang schedule. Agad na hinabol ni Terry ang bus at sinabihan ang kanyang pinsan na humiling ng protective custody pagdating sa kulungan. Bumalik si Terry kay Summer para humingi ng tulong, at sinabihan siya ni Summer na may natuklasan siyang mga ebidensya laban sa mga pulis. Ibinunyag niya na kasangkot din ang hukom sa korte. Para sa piyansa ni Mike, kailangan ni Terry na dalhin ang pera sa mesa ni Elliot sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, dumating muli si Terry sa himpilan ng pulisya at hinarap ang hepe. Tinakat niya ang hepe at sinabihang sumunod, ngunit nakialam si Officer Steve at nagkagulo ang sitwasyon.
Nakuha ni Terry ang mga baril ng dalawa at dinala sila sa loob, saka siya nagposas gamit ang posas ni Officer Sims at dinala ito sa property room kung saan nakita niya. Nakita ni Terry ang maraming armas at pera. Kinuha niya ang kanyang pera at nag-iwan lamang ng $10,000 bilang respeto sa kanilang orihinal na kasunduan, iniwan ang natitira para sa mga pulis. Binikante niya ang baril ni Jessica at sinabihan siya na magkunwaring pusasan siya at ihatid siya ng maayos upang hindi siya barilin ng mga pulis sa labas. Ginamit ni Jessica ang sasakyan ni Steve, inihatid siya sa isang ligtas na lugar, at naglabas ng police alert para kay Terry. Agad na bumalik si Terry sa korte at dinala ang pera sa mesa ni Elliot. Nagpunta si Summer upang kunin ang pirma ng hukom para sa piyansa, ngunit pagdating niya, pinalibutan ng mga pulis ang korte at inaresto si Terry. Dinala ng mga pulis si Terry sa basement ng korte para sa isang medical check-up at dinala siya ni Evan upang makipagkita kay Chief Sandy. Kinuha nila si Sandy at umalis. Habang nasa biyahe, nilatag ni Sandy ang lahat ng baraha sa mesa at sinabi kay Terry na nagkamali siya sa pakikialam sa kanya matapos nilang tingnan ang background ni Terry. Huminto sila sa ospital kung saan ibinigay ni Sandy kay Terry ang natitirang pera niya, sinasabing manahimik na lang siya at magpanggap na walang nangyari, kung hindi ay maaari siyang ikulong ng 30 taon dahil sa pag-atake sa kanila. Ibinunyag ni Sandy na inatake si Mike sa kulungan at dinadala na siya patungo sa ospital. Galit at emosyonal si Terry kaya tinanggap niya ang kasunduan ngunit binabalaan siya ni Sandy na huwag nang bumalik sa bayan na iyon, kung hindi ay tatapusin siya nila. Pumasok si Terry sa silid ni Mike sa ospital, ngunit sa kasamaang palad, hindi na ito nakaligtas. Humingi si Terry ng sakay kay Summer at bumalik na sa kanyang bayan. Sinundan sila ng isang pulis at sinabi ni Summer na kaibigan niya ito sa pulisya na nagbabantay para sa kanya. Sinubukang ipaliwanag ni Summer kay Terry na may mga kaso na katulad ng kay Mike kaya't kailangan ng ilantad ang mga pulis, ngunit nababahala si Terry at hindi na ito pinansin. Ibinigay niya ang kanyang numero kay Summer para sa mga emergency at nagpaalam. Umuwi si Summer at nagising sa kalagitnaan ng gabi nang mapansin niyang may pumasok sa kanyang bahay at nagdroga sa kanya. Napagtanto niya ng mga pulis ang may kagagawan nang makita niya ang magnet ng kotse ng mga ito sa kanyang refrigerator. Tinawagan niya si Terry at agad na nagmaneho si Terry papunta sa bahay niya. Pinasok niya ang bahay at natagpuan si Summer sa shower. Buhay si Summer at sinabi niyang ayos lang siya dahil in-injectin siya ng mga pulis ng droga na dati na niyang ginamit noong nakaraan. May anak siya at nawala ang karapatan niya sa kustodiya dahil sa kanyang dating kasaysayan sa droga. Nag-aalala siya na baka mawalan siya ng karapatan makipagkita sa anak niya kapag nagkaroon ng drug test kinabukasan, kaya baka tuluyan na siyang mawalan ng kustodiya. Sinabi ni Terry na huwag siyang mag-alala at pinaponte siya sa trabaho. Nakakapagtaka, gusto siyang makausap ng hukom at gusto siyang ipa-drug test, na nagpapakita na kasabwat niya ang mga pulis. Kinabahan si Summer pero sumunod siya. Nagbigay siya ng urine sample at umiyak dahil alam na niya ang maaaring mangyari sa kanya. Samantala, nakasalubong ni Terry si Officer Steve na tinawag ang mga kasamahan para harangin ang mga daan. Sumunod si Terry, pero binaril siya ni Steve dahil bumalik siya sa bayan. Nasugatan si Terry pero lumaban siya, tinazor niya si Steve gamit ang baril nito at tumakas sa mga bukirin. Iniwan ni Terry ang truck niya at naglakad papunta sa Chinese hotel at tinawagan si Summer para humingi ng mga burner phone. Dumating si Summer sa restaurant, dala ang mga telepono at nakita niyang sugatan si Terry habang inaasikaso siya ni Mr. Liu. Plano ni Terry at Summer na makakuha ng ebidensya laban sa mga pulis para maparusahan sila. Nagtago sila at pinasok ang bahay ng hukom. Kinumpronte nila ang hukom tungkol sa katiwalian ng mga pulis, at inamin ng hukom na matagal na siyang kasabwat ni Sandy. Nasa kakulangan ng pondo ang departamento ni Sandy, kaya't nilikom nila ang kanilang pondo sa pamamagitan ng ilegal na paghalughog at pagproseso sa korte, kung saan ang akusado ay kailangang labanan para sa kanilang pera ngunit laging natatalo. Ginagawa ito ng hukom dahil kumikita rin siya ng pera, at legal ito sa estado dahil napupunta ang parte ng pera sa gobyerno. Madalas gumawa ang mga pulis ng matitinding traffic stop, katulad ng nangyari kay Terry sa simula ng pelikula. Ang mga pagsisiyasat na ito ay naitala sa dashcam ng mga pulis at maaaring magamit na ebidensya para ilantad sila. Nagpasya sina Terry at Summer na nakawin ang mga footage na ito na nasa catacombs ng korte. Pumasok sila sa korte at natuklasan nilang nauuna na ang mga pulis. Sinindihan nila ang isang apoy upang sirain ang silid ng ebidensya, ngunit pinigilan ito ni Summer. Mabilis nilang kinuha ang mga memory card at muling sinindihan ang apoy upang maiwasan ang anumang hinala. Pumunta si Terry sa kotse at naghintay kay Summer habang kinukuha nito ang kanyang urine sample. Sa kasamaang palad, nahuli siya ng mga pulis.
Naghintay si Terry sa labas at napansin niyang kinidnap si Summer ng mga pulis. Sinundan niya sila sa isang kadudad-ang lugar kung saan naghiwa-hiwalay ang mga pulis, at may isang pulis na naiwan. Kaya't binangga ni Terry ang kotse ng pulis, sinakal ang pulis, at pinusasan ito para tanungin. Ginamit ni Terry ang radyo ng pulis para makipag-usap kay Sandy. Nag-alok si Sandy ng kasunduan para ipagpalit si Summer kapalit ng mga memory card. Pumayag si Terry, kaya sinabi ni Sandy na magkita sila sa Rebel Ridge sa Bukang Liwayway. Naghintay ang mga tao ni Sandy sa Rebel Ridge hanggang umaga, ngunit hindi sumipot si Terry. Samantala, tumawag si Terry kay Sandy habang iniisip ni Officer Evan na natunton na niya ang sasakyan ni Terry. Sinabi ni Terry kay Sandy na wala nang balikan. Sa kabilang banda, natuklasan ni Officer Evan na wala si Terry sa sasakyan, kundi si Officer McGill na nakatali sa kotse ni Terry. Si Terry ay nasa police department kung saan binuksan niya ang likod na pader ng departamento ni Sandy. Nagbigay ng alerto si Officer Jessica sa ibang mga pulis tungkol sa lokasyon ni Terry kaya bumalik sila. Sa loob ng istasyon, mabilis na pumunta si Sandy sa pera dahil sa kanyang kasakiman, ngunit si Terry ay naglolod ng mga armas mula sa armory. Binaril niya si Sandy gamit ang beanbag rounds imbes na mga bala. Dumating si Jessica at sumunod si Terry dahil si Jessica ang kaibigan na tinutukoy ni Summer. Ipinagkatiwala ni Terry kay Jessica ang mga memory card at sinabihan siyang ipalabas ito. Kinuha ni Terry ang mga armas ni Sandy ngunit dumating na ang mga tauhan ni Sandy sa labas. Iniabot niya ang isang loaded na baril kay Jessica para ipagtanggol siya habang ibinuhos ang gasolina sa pera ni Sandy. Tinalikuran siya ni Jessica at sinabing ayaw niya ng barilan, kaya't dinala niya si Terry palabas. Hinarap ni Officer Steve si Terry at sinira ang mga memory card. Ipinakita ni Steve na pinatulog niya si Summer kaya maaari na nilang barilin si Terry nang walang saksi. Nakita ni Officer Evan ang mali sa kanilang ginagawa at sinubukang protektahan si Terry. Nagpatutok sila ng baril sa isa't isa ngunit binaril ni Sandy ang binti ni Evan at kinuha ang kanyang baril. Tumingin si Terry kay Jessica na ibinaba ang kanyang baril, kaya't tumakbo siya kasama si Evan. Nagtago siya sa likod ng kotse kasama si Evan at nagtapon ng mga smoke grenade sa kanila. Inutusan siya ni Evan na i-on ang dashcam ng kotse at matapos ang 3 minuto, lalabas ang mga recordings. Isa-isa niyang inatake ang mga pulis ngunit hindi niya sila pinatay. Nakaharap niya si Steve at nakaganti sa pagbaril nito sa kanya. Pumasok siya sa kotse ni Steve kung saan naroon si Summer at binuksan ang dashcam. Minaneo niya ang kotse papunta kay Evan at sinagip ito. Tumakas sila mula sa istasyon ngunit nakakapit si Steve sa kotse. Sinubukan niyang makapasok sa likod ngunit itinulak siya ni Summer palabas ng kalsada. Sinundan sila ni Sandy at ng kanyang mga tauhan kasama si Jessica. Binangga ni Jessica ang kotse ni Sandy upang makatakas si Terry. Pumunta si Terry sa ospital kung saan dinala sina Summer at Evan sa emergency ward. Tinanggal ni Terry ang storage drive ng camera mula sa kotse at itinago ito para mailantad si Sandy. Dito nagtatapos ang pelikula. Sana nagustuhan nyo ang recap ng kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa susunod.